Mga sangkay, nagkakagulo na ba ngayon ang mga general, no? O mga kasundaluhan dahil po isa sa mga kasamahan nila ang naiipit ngayon, mga sangkay, wala pong iba kundi si General Bato de la Rosa. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Ito, may information kasi na lumalabas ngayon, mga sangkay, na medyo hati daw po ngayon ang opinyon ng mga kasamahan ni General Bato at ng iba pang mga kasundaluhan, mga sangkay. Kung totoo ito, delikado ito, mga sangkay. Kung mahahati yung opinyon, baka mag-cause pa ito ng kudita or kung ano pa. Well, alamin po natin kung gaano katotoo kasi yung Bilyonaryo News Channel nagdabas po ng impormasyon tungkol dyan. Alright, so anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, so ito nga po ang ganap. Tingnan po natin, kasi ayon po dito, PMA Sinagtala, Class of 1986, hati daw po ang posisyon sa kaso ng kaklase nilang si Senator Bato de la Rosa. Sa gitna ng paghahanap kay Senator Ronald Bato de la Rosa, na ngayon ay wanted na ng ICC, umuugo ngayon ng umano'y hindi pagkakaunawaan ng kanyang mga kaklase sa Philippine Military Academy Sinagtala Class of 1986. Senyales na ba ito ng lumalalim na pagkakahati ng kanilang hanay? O isa lamang itong normal na brotherly disagreement? Sa pagkanta idinaan ni Senator Bato de la Rosa ang paghingi ng suporta sa kanyang mga kaklase sa Philippine Military Academy. Ito ay sa gitna ng nakaambang pag-aresto sa kanya matapos ilabas ang warrant mula sa International Criminal Court. Alam nyo guys, yung kanta na yon, ayon nga po sa mga militar, mga sangkay, ano daw talaga yon? Isa sa mga mahalagang inaawit nila. At yun daw po talaga yung dumudurog sa kanilang damdamin na yung brotherhood nila, mga sangkay, bilang mga militar, mga sangkay, nagkakaroon po ng connection. Kaya, itong si Senator Bato, kinanta daw po. Sagit, naka ano yun naka telecast po yun sa mga balitaan. So, maraming nakapanood. So, tayo mga sangkay, tawa tayo ng tawa kasi ang pangit ako ng boses ni Bato, bakit kinantan niya yun? Pero mga sangkay, sa mga PMA graduates, no? Mahalaga daw po yun sa kanila. Agad naman itong sinagot ng kanyang mga mista. Ayan na. Sa isang pahayag, nanawagan ng hustisya due process ang PMA Sinagtala Class of 1986. Ayan o. Tingnan natin. We, the members of the Philippine Military Academy Sinagtala Class of 1986, whose name appear below, stand united in a firm and unwavering support for our classmate Senator Ronald Bato Marapon de la Rosa. Ayan na. Nagkakampihan na mga sangkay. Itong mga sundalo. Para kay De La Rosa, anila dapat maging patas, naaayon sa batas at walang political persecution ang prosesong pinagdadaanan ng senador. Ayan, we believe that any process concerning him must be fair, lawful, and free from political persecution. Medyo ano to mga sangkay, mabigat kasi nga po mga sundalo na po ito. At alam nyo ba, kahit po yung pinakamatalino nating presidente, ang syempre, ang dahilan kung bakit loyalista ako, no, si Apo Lakay, si Ferdinand E. Marcos, napatalsik. Hindi dahil sa rally, hindi dahil sa mga nagpoprotesta sa labas, kundi dahil may mga kumalas na mga sundalo. Maging ang, kumbaga, sinabayan na lamang puno ng Amerika na sila Ferdinand E. Marcos ay dinala sa Hawaii, no? At ngayon, mga sangkay, itong mga kaklase ni Bato de la Rosa, syempre hindi po ito mga basta-bastang tao.
lamang. Mga maimpluwensya po ito pagdating po sa militar. So dito, medyo kailangan mag-ingat po ang pamahalaan natin, sila PBBM, kasi once na magkamali sila dito, no? Baka humantong po 'yan sa mas delikadong no? Sitwasyon. No, I hope na pagdasal po natin ang ating presidente, mga sangkay, no? Na kasi marami pong marami pong talaga diyan. Naghahangad na mapabagsak na ang administrasyong ito. Especially ngayon, yung mga naiipit, mga sangkay. So, ulitin ko, ito yung mga sundalo. So, hindi basta-basta ito. Sa isang Facebook post ni retired Police Brigadier General Eddie Benigay, Dami, oh. umabot na sa 97 sa 165 na miyembro ng Class 86 ang pumirma as of May 15. Ang dami, men. Ayan na, mga sangkay. Madami-dami po yan. Mga kasundaluhan. Kaya ito, mga sangkay, medyo kailangan po talaga dito ng kailangan pag-isipan ni Pangulong Bongbong Marcos ang bawat galaw. At kailangan nasa side niya ang mga sundalo. Kasi delikado kapag wala sa side niya ang mga sundalo. Nung panahon po ni Ferdinand D. Marcos, ganun pong nangyari. May mga ibang sundalo kumalas. Tapos kumalas pa po itong sila Enrile at saka si Ramos. So, talagang nagkanda gulo-gulo na nun, mga sangkay. At hanggang sa napatalasik po siya. Pero nag-leak ang sulat ng isa nilang mista na tumangging pumirma sa manifesto. Okay? Ayon kay retired Vice Admiral Alan Cusi, dating PMA Superintendent, na ang hinaharap ng senador ay hindi lamang isang disciplinary matter kundi grave legal and constitutional issue. So, may isa rin po siyang mista, mga sangkay, na nagsalita against kay Bato. Dagdag pa niya, hindi sukatan ng tapang ang pagsunod dahil lang sa pressure ng grupo. At ang tunay na brotherhood ay may respeto pa rin sa pananaw ng iba at hindi agad tinatawag na disloyal ang may naiibang opinyon. Pero guys, mag-isa lang siguro siya. Ewan ko kung... Kasi ang dami pong pumirma, mga sangkay, di ba? Bukod kay De La Rosa, dalawa pa sa miyembro ng PMAC nagtala Class of 1986 ang in-identify ng ICC bilang co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity dahil sa madugong war on drugs. Ang mga dating PNP chief na sina General Oscar Albayade mga ano pala at nila ang to? namayapang si General Mga mista Camilo pala nila Cascolan. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang pahayag ng kanilang class president, ang dating Navy Flag Officer in Command na si retired Vice Admiral Robert M. Pedrad upang bigyan linaw ang issue. Pero wala pa itong sagot. Ayon naman sa sources ng Billionaire News Channel, normal lamang daw ang hindi pagkakaunawaan sa kanilang grupo at sinusubukan nilang iresolba ito internally. Nauna nang nanawagan ng Philippine Military Academy Alumni Association na manatiling kalmado, circumspect at non-partisan ng kanilang mga miyembro sa gitna ng isyong kinahaharap ni De La Rosa. Tama yun. Kasi delikado po talaga kapag ang mga sundalo may biglang kalas. Delikado po yun, mga sangkay. Magulo po yun. Pero yun nga po, may isang nagsalita. Ito po. Asan na ba yun? Ayan siya. Sino ba to? Yan, isa sa mga mista ni yan, Dear Mistas. Mga kasamahan ni Senator Bato nung siya po ay sundalo pa. Pero maraming pumirma. Ayan po yung pumirma. Kumbaga halos sila lahat. May isa lang po na nag-against. Medyo mali lang po yung sinabi ng Billionaire News Channel na hati-hati ang opinion, ang posisyon. Kasi majority, ayan majority. Saan ba yun? Ayan, majority sa kanila nasa side ni Senator Bato, no? Pambira. Alam niyo, ipagdasal po natin ang ating bansa kasi hindi pwedeng ganito po tayo na magulo. Kailangan nga po mapag-isa muli ang mga Pilipino kasi ngayon watak-watak po tayo. May mga Didias, may mga loyalista, may mga Makaleni,
may mga makatulfo, kung ano-ano na lang mga sangkay. But all of us we are all Filipinos. Iisa lang ang dugo natin. Dugong Maharlika. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po is Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.